Welcome po sa Men of Light for the third Sunday of Advent, also known as the Gaudete Sunday. Naalala ko po meron isang sumikat na author by the name of Marie Kondo, no? Na naging kilala sa kanyang libro na Spark Joy. Ang sabi niya po dun sa aklat niya, keep what sparks joy and let go of everything that no longer serves you. Ang mensahe niyang ito may sound very modern, pero it echoes today's celebration, Gaudete Sunday. Ang third Sunday of Advent ay kilala rin po sa tawag na Gaudete Sunday, panahon kung saan ang simbahan ay nagpapaalala at nagpapaanyaya that we are already at the halfway point sa midpoint po ng ating Advent preparation papuntang Pasko. Mas malapit na, mas kapana-panabik na, at mas lumalalim na sana ang ating mga paghahanda at ang ating kabanalan. Kaya nga ang paanyaya sa atin, magdiwang, rejoice. And our readings for this Sunday, para bang sinasabi rin sa atin ni Jesus na sana nag-i-spark na rin yung joy sa inyo. Sa ating pong pagninilay ngayon, we will reflect that joy is not optional for us Christians. Rather, an invitation, a disposition, and a lifestyle. Alam niyo po, sa mundo natin ngayon, sa ating kapaligiran, sa mga nangyayari sa ating society, no? Para bang puno ng bigat, puno ng kalungkutan, korupsyon, no? Yung ingay ng ating sa pamahalaan or siguro kahit sa mga personal nating buhay. Para bang ang magandang tanong ngayon how do we spark joy? Our gospel and our readings give us 3 tips on how to spark joy this Advent season. At ito po ang pagninilayan natin para sa episode natin ngayon. Ang ating pong ebanghelyo ay mula sa Gospel according to St. Matthew chapter 11 verses 2 to 11. Pakinggan po natin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kaniyang mga alagad at ipinatanong sa kaniya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuutan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya
ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinalang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos at dakila kaysa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the third Sunday of Advent, also known as the Gaudete Sunday. At para po sa pagninilay na ito, kami po ang inyong makakakwentuhan. Father Justin Gatus po ng Social Action Center of Pampanga. Jovay Rosario Mercado po, taga Guagua, Pampanga. Ako si Father Deo Gala, taga Florida Blanca, Pampanga. Nasa bahay po ako ngayon para taking. Oh, ang ganda ng background niya mong very homey, sabi nga, no? Yes. Masaya po ako, kasama ko po kayo, Judge Jovay and Among Deo, no? Dito sa ating masaya rin na episode for the Gaudete Sunday. Punta na ho tayo sa unang punto, no? Ang unang paalala po for us to spark joy this Advent season is to simplify, no? Tatlong S po yan. Ang unang S ay simplify. In our gospel, Jesus tells the crowd, "Go and tell John what you see. The blind see, the lame walk." Parang ito po yung tanda ng kaharian, tanda ng kagalakan ng kaharian ng Diyos. Mga simpleng gawain, mga unshowy, sabi nga, no? No fireworks, no marching band, no extravagance, just simple acts of healing, presence, and mercy. Di ho ba ganyan din naman sa buhay? Madalas, ang mundo invites us to think that joy must always be extravagant, maingay, extraordinary, or out of this world. Kaya nga kapag simple, madalas, or ordinary, parang madalas, tinitignan natin itong mga to, hindi agaw pansin, boring. Yes po. Ganun na nga po, Among Justin, ano, naiisip ko po tuloy yung kasabihan na find joy in the ordinary, no? Kasi parang masyado tayong nasanay dun sa mga grand gestures, grand experiences, na yung mga maliliit na simpleng bagay sa buhay natin, yung mga simple moments, ika nga, ng araw-araw, ay palagi nating na-overlook, no? Kunwari, lumabas ka sa bahay mo sa umaga, o di pwede kang mag-commune with nature, no? You connect with nature. Pwede kang maglakad, no? Yung mahalin mo yung daily na, well, una, na nakakapaglakad ka pa. Una, na gumising ka, no? Pangalawa, nakapaglakad ka. Tapos, na-feel mo yung breeze, yung, lalo na ngayong December, no? Yung simoy ng hangin, no? Medyo malamig. Tapos, makikita mong magpapalit yung kulay ng sky kasi medyo madilim, tapos sisikat ang araw, mamula-mula hanggang lilitaw na yung araw. Nakakaligtaan na merong joy dun sa pagtanaw mo sa nature. Actually, yung pagsamahan mo yung title natin sa yung topic from the first, simple joy. No? Yung simple joy. Minsan, di man kailangan maraming pera. Hindi ka naman kailangan magkaroon ng billion-billion o kaya billion-billion na maging tunay na masaya. Minsan, naririnig ko sa mga matatandang nag-retire, yung kasama lang yung mga apo, kasama yung mga pamilya, kasama mga magulang, even a few good friends, nagkakape, kwento-kwentuhan. These are simple expressions of our Christian life. It does not have to be extravagant, sabi nga. Kasi Father Justin, yung extravagant, may kasamang gastos yun. Extravagant, may kasamang sophistication and complication that sometimes veers us away from real experience of galak, bilang tuwa. And I am very happy that si Father Justin
he picked up on that Christian life. Sabi nga, our Christian life must be joyful. If you are not joyful, why are you Christian? Why follow your joyful experience? Though there are sacrifices on the side, there are difficulties, but deep inside, there's that sense of fulfillment that is simple and joyful. Parang ngayon nga pong panahon na ito, no? Itong para bang Christmas rush na tinatawag natin. Minsan ang hirap-hirap hanapin yung simple. Gusto natin maingay, pasyal dito, pasyal doon, shopping dito, shopping doon. Pero alam niyo po, while reflecting on this first point natin, parang naalala ko si Jose Marichan, di ba? Yung isa pong kanta niya na sikat din at napakaganda lagi Sumilip binabalikan. na siya. Sumilip na Sumilip siya. na, oo. Para ba sinasabi niya nga, my idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Hindi kailangan po sa mahal, sa mall, di ba? Para minsan kahit yung presents lang. Yan, nakakanta ulit si Father Justin sa Men of Life. Pero bang, ito rin yung sinasabi ni Isaiah sa ating first reading. Strengthen the weak hands, make firm the feeble knees. These and other simple acts of goodness spark joy. The more we complicate things, mas nagiging mailap po ang joy. Yes, Judge Jovay? Among natuwa po ako na yung ginamit niyong word, yung spark joy. So, ang iniisip ko ay yung spark joy ninyo, yung verb, no? Kung verb siya, no? So, kung verb siya, parang napakaganda kasi yung transitive verb niya, ang sinasabi niya, to set off in a burst of activity. So, parang to activate joy. O kaya sabi niya, to stir in activity, meaning scintillate, sparkle. So, para bang bagong tingin, no? Bagong tingin sa iba-ibang bagay. Kasi yung last 2 Sundays ago, sinasabi natin, put on the Lord, no? Parang, ngayon, ibang pananaw, ibang pagtingin sa buhay, no? Tingin natin kasi kung minsan yung nakakaligtaan natin, binavalue ng ibang tao. Kunwari sa Europe, ang dalang lang sumikat ng araw. Pag sumikat yung araw sa kanila, talagang joyful sila, no? Lalabas nila yung mga lamesa nila, yung mga upuan nila. Kasi sa atin, araw-araw natin siyang nakikita, hindi naman natin siya pansin. Kasi nga nasanay tayo, para bang na-program tayo sa hanapin yung grand, extraordinary. Kaya yung ordinaryo lang, hindi na natin pinapansin. Nandun ang Panginoon eh. Our Lord Jesus is in the ordinary. Kaya yung word na spark, parang naalala ko yung spark plug. Yes. And hindi yung start yung malaking makina without that spark. Without that small initiative, it does not end in itself. It is some kind of it electrifies, it empowers, it parang nasisindihan ang mas malawak. Parang konting, you might start with a smile, then with a joke or something light, your presence would spark. Parang hindi lang ikaw. Parang nakakahawa. Yung nakakahawa din kasi hindi mabuti, kaya malungkot. Pero we Christians should spark joy. Malilit, not always big, but even big fire. They start with a spark, with something small and simple as Father Justin would tell us. Siguro po another point dito is the point of simplifying is decluttering, no? Paglilinis, tinitignan kung ano yung mga mahalaga. Ano-ano ba yung mga pabigat or add-ons lang sa buhay natin or nilalagay natin lalo sa Pasko, no? Sana malinaw ho sa atin kung ano yung tunay na mahalaga. No, sabi nga po ni Judge Jovay at saka ni Among Deo, hindi naman po masama kung may kaya rin, 'di ba? Kung may mga means tayo, pero more than siguro yung mga bagay na ito, ano yung mas mahalaga? Ano yung mas may value? Siguro more than the 500 pesos na Noche Buena. No, gusto natin, siyempre extravagant, masaya, salo-salo, pero kumusta ba ang sitwasyon ng aming pamilya? More than itong bagong damit na susuotin ko sa simbang gabi, sana handa din akong maghubad ng aking lumang pagkatao at isuot lalo ang mas malalim na kabanalan. And more than the regalo,
Sana handa kong ibahagi si Kristo kahit tapos na ang Pasko. Nag-enjoy po tayo sa kwentuhan, pero kailangan po muna nating mag-commercial. Sa ating pong pagbabalik, titignan naman po natin ang pangalawang tip ng ating mga pagbasa kung papaano tayo mag-spark joy this Advent season. Magbabalik po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the third Sunday of Advent. Ang ating pong pinagninilayan ngayon ay mula sa Ebanghelyo according to St. Matthew chapter 11 verses 2 to 11. At ngayon po ay nasa Gaudete Sunday na tayo. At para po sa ating pangalawang segment, kasama niyo pa rin po kami, Father Justin, Judge Jovay at si Father Deo. At sa likod po ng ating camera ay ang ating mahal na direktor na si Among John. Kung pong kanina, ang ating pong pinagnilayan is to simplify. The second tip na binibigay sa atin ngayon ng ating mga pagbasa to spark joy is to share. Ikalawang S. Continuing with the gospel, the disciples of John asked Jesus who he is. And Jesus responds by pointing to acts done for others. Sabi niya, the poor have the good news preached to them. The sick are healed. The forgotten are seen. Another way that we can spark joy is by sharing. Ito naman ho ang diwa ng pinaghahandaan natin na si Kristo na ibinahagi niya ang kanyang buong sarili sa atin dahil sa kanyang pagmamahal. No? Joy is never a private property. Sabi nga, joy multiplies when shared. Yes, Judge Jovay. Napakaganda naman po nun, Among Justin. Naalala ko po tuloy yung isang wooden wall decor na nakita ko sometime in 2016 sa bahay po ng isang kaibigan ko nung bumisita ako dahil namatay po yung mother niya. No? Ang nakalagay po dun sa dingding, sa isang simpleng wooden piece of wood, no? A simple piece of wood, never postpone joy, sabi niya. So parang it struck me and it stayed with me from then until now. Nasa brain ko po siya rent-free. So parang napakasimple nung mensahe niya, no? Na huwag mong ipagpaliban ang ang kagalakan, no? More so, share mo siya, no? Napakasimple lang tulad nung napag-discuss natin kaninang sa part 1, ano. Naisip ko tuloy po yung sinabi ni Robert Louis Stevenson dun sa isang sinulat niya, sabi niya, there is no duty we so much underrate as the duty to be happy. No? Sabi niya, pinapakita na yung mga masasayang tao, yung may joy. Kasi yung joy nasa sa loob mo siya no? Hindi lang yung pang-outer, no? Nasa sa loob mo siya. Sabi niya, people who have joy in their hearts are generally forgiving, no? Tolerant, productive, and happy. So, ayaw ba natin yon? So, pag may joy tayo sa loob natin, madali siyang i-share. At hindi lang yon, ma-share natin para yung ibang tao ay magagalak din kamukha natin. Hindi po ako kakanta kamukha ni Father Jesus. Pero sa charismatic songs po, meron tinatawag na, love is something that you give it away. Give it away. Give it away. Love is something that you give it away. Meron din, sabi, joy is something that you give it away. Give it away. Give it away. Tapos may line siya, and it comes back right to you. Parang the full circle. The uniqueness of spiritual gifts that we share, they do not run, we don't run out of it. Si Father Justin, magaling kumanta. O kaya magaling mag-homily. Pag nag-homily siya, hindi naman nababawasan yung kakayahan niya mag-homily. Lalong lumalalim, lalong parang it is honed, no? Nagiging mas matulad. It's produced well. Parang that must be like joy. No? When you give it away, it only multiplies, sabi nga natin. The more you share it,
the more it becomes like fire, it spreads out to be not only the spark, but shared farther. Maganda rin po yung continuation ng Gospel last Sunday, no? Yung second Sunday of Advent. Para bang ang Advent season ho, parang lagi ko rin pinapaalala ito, narinig ko po sa isang pare nung seminarista pa ako, is also a wonderful time to confess, to receive the sacrament of penance, no? Para bang hihingi kang tawad sa Panginoon, magkikipag-reconcile ka sa Kanya, at ikaw din, magpag-reconcile ka sa iba. Kaysa kung anong regalong ibigay mo sa kanya, baka maganda yung regalong ibigay mo, i-share mo sa kanya is the joy of forgiveness, the joy of reconciliation, no? Sa mga, kung sino man yung makagalit natin, no? Minsan, hindi lang naman kasi presence ang mahalaga, kundi minsan kahit yung presence. And one way is by patience, as reminded to us by Saint James in our second reading. Do not complain about one another. Yes, Judge Jovay. Napakaganda pong segue nun, no? Yung isang nabasa ko, sabi niya, true joy is often linked to personal relationships, sabi niya, rather than material possessions or achievements. So, yun ang tunay, no? Yung katulad nung sinabi niyo kanina, not presence, but presence, no? To be present, well, not only in your life, but in everybody else's lives, no? Napakalaking regalo po. Tulad po yung nanay ko, tinatanong ko siya, nakaupo kami ng isang umaga, tapos sabi ko, Mami, anong gusto mong bigay, ay, anong gusto mong regalo ngayong Pasko? Tapos ang sinagot niya sa akin, give love. So, hindi yung binibigay sa kanya, ang gusto niyang ibigay. Sabi niya, give love. Tapos nagulat ako kasi palaging ang daddy ko ang nagsasabi ng love, love eh. So, yun ang sinabi niya. So, napakasimpleng mensahe, pero ang ibig sabihin ay you share something of yourself with others, no? At yun ang tunay na diwa ng Pasko para sa ating lahat, no? I realize generous people are joyful people. Pag ikaw yung mapagbigay, bibigay, nagbabahagi, there's no reason if that giving is genuine. You will see a smiling face at the other side. Hindi lang yung tumatanggap, doon din sa nagbibigay. Sa Kapampangan nga, siguro, kaya masayahin din yung mga Kapampangan. Yung deeper term ng buhay for Kapampangan, in our local language, Kapampangan, from Pampanga, our local language for life is BIE. It's BIE, is life. Also the same word for giving, to share. That must be a secret how we are generously blessed by happy people and joyful people. Pwede kasing mayaman ka, pwedeng pinakamayaman ka sa subdivision o sa pamilya nyo. If you're not sharing, baka naman mas mahalaga yung material na bagay. The material things would not ultimately make you happy. Delikado yung inahawakan pera tapos nag-smile ka, no? Delikado yun. Ito lang Paano magkita mo, okay lang nag-smile ka, tumatawa ka na may kasama. Tumatawa ka, ikaw lang mag-isa, ay, delikado po yun. You have to share with others. And maybe that is how I say that generous people are joyful people. They know how to give. Yeah. Life is to give. Lagi ko nga pong pinapaalala sa mga recollections, lalong-lalo na during this Christmas season, no? Paparating yung Christmas season. Ang buhay Kristiyano, kailanman ay hindi solo-solo, kundi isang malaking salo-salo. Hindi lamang po noong Last Supper, no? Noong po nga bago mamatay ang ating Panginoong Yesukristo. Ngunit kahit itong pinaghahandaan natin, sa sabsaban pinanganak ang ating Panginoon. Sa simula't sapul pa lang ng kanyang buhay bilang tao dito sa mundo, nagbahagi na siya ng kanyang kagalakan, ng presensya, ng kagalakan ng kanyang presensya, no? We ask ourselves siguro po para sa tapusin natin itong second segment natin, kanino ko pa kaya mas higit na makikipagsalo-salo ngayong papalapit na ang Pasko? Siguro sa simbang gabi, wag lang yung personal na intention natin, yung ipagdasal natin, kundi we offer an intention for others as well, no?
Sa mga Christmas parties, wag lang iisipin yung regalo o aginaldong tatanggapin natin. Pero pakibili mo rin ng regalo yung iba. 'Di ba? Yung Among Deo, siguro yung iba may mga Christmas parish fund drive, no? Yung mga magbibigay sa mga poor. Baka magandang magbigay din tayo para we can ultimately spark joy this Advent season. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light for the third Sunday of Advent, or also known as Gaudete Sunday. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Spark Joy. Kasama pa rin po ang inyong mga joyful hosts, Father Justin, Judge Jovay at Father Deo. Kung pong sa ating unang dalawang punto, no, dalawang letter S na, itong pangatlong S, una, simplify, no? Ikalawa, share. At ang panghuli, serve, no? Sa ating pong ebanghelyo, Jesus praised John the Baptist. Sabi niya, among those born of women, not because he was powerful, but because he was faithful. He served God faithfully. Yan po yung buong buhay ni San Juan Bautista. Simple, hidden, and selfless. Itong lahat, service. And service is the ultimate spark of joy because serving others aligns us with the very heart of Christ. Yes, Judge Jovay. Sabi ko po sa inyo kanina, Father Justin, tuwang-tuwa ako na yung yung part 3 ng ating reflection ay serve. Kasi there is service is joy. Sabi po ewan ko kung familiar po kayo kay Rabindranath Tagore, no? Isang Bengali poet, writer, composer, painter, lahat-lahat na, no? 1913 Nobel Prize winner sa literature, no? Ang sabi po niya dun sa isang poem niya, I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted, and behold, service was joy. No? So parang sinasabi niya, joy in active service to others. No? Sinasabi niya yung last line niya, sabi niya, through the action of service, joy is truly experienced. Yun sinasabi po kanina ni Father Deo na pag lahat ng mga generous na tao ay joyful. Pag nagbigay ka, nag-serve ka, no, binigay mo ang part of yourself, no, napakasaya mo, no, and I hope in so doing, you also spark joy in others. When you serve, sigurado you have to go out of yourself. Sometimes you may have to go out of your comfort zone. Kailangan nakahiga ka, naka-aircon ka, comfortable ka. Pero when you go out of your comfort zone, you go out of yourself, you serve. It creates some kind of dynamism of discovering joy outside yourself. Ibaliktad natin, Father Justin, Judge Jovan. Kung naman yung buhay mo sa sarili lang, subukan mo, magkulong ka. Usin mo yung pinapanood mo, pinapanood mo, ano man yan, kainin mo, gusto mo kainin, order sa kwarto mo, magandang naka-aircon. Sometimes, it does not create joy. It does not even make people happy. Parang, ang sekreto nga talaga, Father Justin, when you go out of your way, whatever it may be, pwedeng mag-serve ka sa lola mo, serve mo si lolo, sa kapitbahay nangangailangan, sa simbahan, people serve, even our society, in our community. It may not be very religious or even religious, but since service itself is going out of yourself, that is the secret to happiness. That is the secret of joy. Because parang yung antithesis ng joy sa self-service. Para sa sarili lang. No? But when you see that literally service always for the other,
there is the sure result of this is joy in the person who serves. Manap ka ng pinakamasayang tao rin. The generous people, those who share, and those who serve. Maganda po yung mga kanina po nag-share si Judge Jovay tsaka ngayon si Kayamong Deo para bang napaalalahanan ako na I think bukas, no? Yung after ng Gaudete Sunday, simula na ng simbang gabi, no? Para bang lahat tayo, no? Most especially, of course, yung mga pare, yung mga church ano natin, servers natin, para bang kahit na pagod tayo, yung buong 9 days na yan, may misang umaga, yung ba magsaserve gabi, umaga, di ba? Magmimisa. Pero sa kabila nito iba pa rin yung saya na nadadala na kapag natapos mo yung simbang gabi, di ba? Kasi lumabas tayo sa ating sarili, sinamahan natin si Maria for 9 days, no? Para bang, ito nga yung sinasabi ni Among Deo tsaka ni Judge Jovay na yung service talaga, yan talaga yung pinagmumulan ng joy. Kahit na yung ngayong Pasko, di ba? Bakit kaya very generous ang mga tao? Bukod sa 13-month pay or sa bonus, sana ultimately dahil sa serving and self-giving na ginugunita natin tuwing Pasko ang halimbawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Yes, Judge Jovay. Natutuwa ako dun sa sinabi mo, Among. Naalala ko tuloy nung maliit kami, mga high school, grade school at high school kasi. Kasama ako sa choir. Tapos, kumakanta po kami pag 4:30 sa simbang gabi. Kahit na puyat ka, no? Kasi para sa isang nag-aaral, gigising ka ng 3:30, tapos sisimba ka, napakabigat nun eh. Pero, alam mo yung nagsiserve ka, kakanta ka sa simbahan, tapos binibigyan ka niya ng napaka-genuine na joy, no? Kahit na napagod ka, hindi natuloy ang tulog mo, tapos mag-aaral ka pa, no? Kasi may pasok pa. Pero iba yung nararamdaman mo dahil nagbigay ka ng kaya mo, ng sarili mo, yung kaya mong ibigay, no, at that time. You gave something of yourself to the Lord and it gave you genuine joy. Napakaganda po ng ating kwentuhan at talagang nakakabitin dahil ang pinag-uusapan natin ay simply joy, di ba? Lahat nakaka-relate, lahat gustong makamit ito at ito rin naman talaga ang paanyaya ng ating third Sunday of Advent. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At tayo po'y nagbabalik sa last segment ng ating episode dito sa Men of Light for the third Sunday of Advent na tinatawag din Gaudete Sunday. At ang ating episode na pinagnilayan ay pinamagatang Spark Joy. Dito po sa last segment, dito po natin babasahin ang mga comments, reflections, and greetings ninyo sa ating mga social media accounts. And also, isa-summarize po natin ang ating naging kwentuhan, and a simple assignment to be followed by a closing prayer and a final blessing. At bago po natin i-summarize ang ating pong pinagnilayan, ating po munang pakinggan at basahin ang mga comments, mga reflections and greetings ninyo sa ating mga daylight at social media accounts. Judge Jovay? Thank you po, Father Justin. Nagpapasalamat po kami sa Men of Light sa inyong pagkikipag-ugnayan sa amin, sa aming mga social media platforms, sa Facebook messages po at sa YouTube, no? Walang sawa po ang ating mga kaparokya sa ere, no? Sa pagsama sa atin sa journey natin in evangelization. Maraming salamat po kay Edgar Iyap, kay Lota David, kay Rose Di Macali, Leticia Balitaan, Zenny Alberto, Dora Lopez. Maraming salamat po sa kind words ni Miss Lota David nung nag-host po si Brother Bong Roque, si Brother Joey Angeles at ako po dun sa episode 2 Sundays ago. All for the glory of God po at ang Espiritu Santo po ang naglilid sa amin sa aming mga reflection. Salamat po sa pag-recognize sa aming earnest efforts. Sabi po ni
ni Bogeyoda 12, sabi niya, "Thank you, dear brothers and sisters." So kami po yung rinirefer niya. "I like this preparation, not procrastination. I shared this video to many Filipinos in Pinas, no, family and friends, and abroad, especially to my friend, former co-worker from Los Angeles, who is not a Filipino. God is good," sabi niya. Maraming salamat po sa pag-share po sa Men of Light. Kahit po hindi sila Pilipino, sana po may makuha sila pag nagtatagalog po kami, no? Mga reactions po sila doon. Tapos, sabi po ni Amanda Giam, 8962, "Very inspiring, important concern we must not hesitate to do every day. Salamat po sa mga relatable situations na sinishare ninyo po sa Men of Light." Sabi po ni Felicito Santos, "Good day po, Men of Light. Tama po, don't delay the important. Life is too short." Sabi po niya. Salamat po sa makabuluhang episode. At maraming salamat po sa inyong mga added comments at reflections. Pinapayaman po ninyo ang Ebanghelyo. Ngayon po sa ating mga birthday celebrators, sa mga Pampanga clergy, December 15 po si Father Aristotel Maniago, December 16 si Father Eduardo Musni, Father Eisen John Cruz, December 18 po Father Mon Torres at Father Carmelo Agustin, December 19 po si Father Harold Garcia. At December 20 po ang aming dating volunteer si Angel Manalese. Happy birthday po sa inyong lahat. Galing po sa Men of Light family. Father Justin? Maraming salamat po, Judge Jovay. Among Deo, no, nakaka-inspire yung ganon, yung episode last nung 2 Sundays ago, yung lay power, sabi nga, no? Kasi sabi nga, hindi naman lang sa atin nagtatrabaho ang Holy Spirit, no? Minsan mas maganda pa yung mga reflections, no? Kasi nga, very talagang yung ramdam, very talagang profound yung mga karanasan at nangungusap ang Holy Spirit at ginagamit din. Lahat tayo pwedeng gamitin. Maraming salamat po, no, sa inyong mga kind words. At para po sa ating conclusion, sa ating pong short summary and an assignment, sabi nga po, balik tayo dun sa intro natin kanina. Sabi ni Marie Kondo dun sa kanyang librong Spark Joy, "Hold only what sparks joy." At yan po yung mga pagbasa natin ngayon. Parang sinasabi rin sa atin na hold on to Christ because He is our ultimate joy. Ang ating pong summary ngayon, spark joy. Simula this week hanggang sa araw ng Pasko or kahit after ng Pasko, no? Spark joy by simplifying life and letting go of what does not give life. By sharing, because when we give joy, it always comes back. And by serving, because joy is found in loving and serving like Jesus. At ang ating pong simple assignment ngayon, to spark joy, itong mga darating, lalo na ngayong magsisimbang gabi na hanggang sa Pasko, no? Let us go beyond our daily service. Anong mga halimbawa nito? Siguro sa Noche Buena, no? Sa December 24 ng gabi, after ninyong magsimba, magno-Noche Buena kayo, huwag ka muna agad matulog. Baka magandang ikaw, mag-volunteer kang maghugas ng plato at magligpit ng mesa. O kaya naman sa mga Christmas parties pa, no? Hindi pa nag-Christmas party dyan. Baka tumulong ka, mag-volunteer ka na maglinis after the event. Sa Christmas rush traffic, no? Maganda na ikaw sigurong magbigay daan kaysa ikaw ang laging pinagbibigyan. At sa simbang gabi, baka try mong magtanong sa inyong mga parish organizations or sa parish priest ninyo. Baka inaanyayahan ka ng Diyos, sumali ka sa choir, sa mga altar servers, sa LECCOM, lay ministers, no? Baka doon mo makita ang spark ng joy na matagal mo nang hinahanap. At para po sa ating final prayer, ating pong pakinggan at samahan sa pagdarasal si Among Deo. Magbi-bless po sa atin si Father Justin. Nasa bahay po ako.
wala akong stola na color pink. And mas maganda po yung nakastola yung magbibless. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, Amen. maraming salamat, Panginoon, sa gitna ng aming paghihintay. Sa gitna ng aming paghahanda sa iyong pagdating. Hindi lang nakakapagod o mabigat, masaya. Nagdadala ng kagalakan sa aming lahat. Ang paghihintay naway hindi malungkot dahil ang darating nagdadala ng kaligayahan. Kami po, we celebrate Gaudete Sunday. Dahil ito ay tanda ng aming gaan sa kain kalooban na simpleng tuwa, our own simple joys in serving you and sharing our joy. Pwede namin umpisahan ito, malungkot ang kalagayan. To spark is to not end it ourselves. Pwede kaming magdala ng tuwa, our sense of humor, to lighten up the situation, to make others laugh and even smile. Kahit pagod na o minsan, lalo na panahon na yun, maraming ginagawa. Simple, kahit hindi magastos. Simple pero payak. Ito ang pinagdarasal namin sa aming lahat. Maaaring hindi namin kakayanin ang mamahaling mga palamuti ng Pasko. Pero ang tunay na pagmamahal ay pagbibigay, pagbabahagi ng oras. Aming kagaya na hindi lang solo-solo, kundi salo-salo sa aming pagkain. At aming mga kabaitan sa pagbibigay ay ang tunay na nagdadala ng tuwa at galak sa aming lahat. Panginoon, sa lahat ng mga nagbibigay ng sarili sa serbisyo, sa kawang gawa, hindi lang sa simbahan, those who serve you, not only in our church, not only in our liturgical services, yung mga tumutulong sa bayan, yung mga nagtatraffic, yung mga nagtatrabaho sa mga department store, sa mga grocery, yung mga waiter, yung mga driver, yung mga security guard, na kahit Pasko na dapat silang pahinga, umuwi sa bahay, pero sila pa rin ay naglilingkod. Bigyan mo po sila ng kaligayahan sa kanilang kalooban. Kami rin sana, mabigyan namin sila ng kaligayahan sa kanilang ginagawa. Kahit magpasalamat lang kami, kahit kilalanin namin ang kanilang magandang ginagawa sa gitna ng mahirap at mahabang servisyo. Panginoon, kami tunay nagagala dahil malapit ka lang sa aming buhay. Let our waiting, our preparation be joyful as we share, as we serve, as we simplify our lives to really discover the joy in you and in our loved ones. Hinihiling namin to sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty and loving God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po, Among Deo, for that very wonderful at heartfelt prayer na talagang nag-spark ng joy, no? As we are now on the third Sunday of Advent. Maraming salamat din po, Judge Jovay, no? Sa ating laging masaya na kwentuhan at pagninilay. At syempre, pasalamatan din po natin ang ating pumahal na direktor na laging masaya kahit nasa likod ng camera. Among John. Among John, maraming salamat po. At syempre, sa inyo pong lahat na nakisalo sa amin sa ating pong kwentuhan for the third Sunday of Advent dito sa Men of Light na pinamagatang Spark Joy. Ito po si Father Justin Gatus na nagsasabing ipagdasal po natin lagi ang isa't isa. Jovay Rosario Mercado po, sabi nga po ng isang awitin, never postpone joy. Remember, never is a long time and joy
is up to you. Ito po si Father Deo Galang. Walang Kristiyanong malungkot. When we follow Christ, it should always be joyful deep within us.